Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang panibagong kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa katapatan at pagtitiwala. Sabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa mga taong nananatiling tapat sa iyo sa gitna ng anumang pagsubok. Ngunit paano kung ang pinakamatinding banta sa iyong pamilya ay magmumula sa isang taong may ngiti na kasing tamis ng pulot, ngunit may pusong puno ng lason? Dahan-dahang isinusuklay ni Liwayway ang manipis at kulay pilak na buhok ni Doña Sinagtala. Bawat haplos ng suklay ay magaan, puno ng pag-iingat at pagmamahal. Sa loob ng 20 taon, ito na ang kanyang naging ritual tuwing hapon. Ang pagsilbihan, ang matandang itinuring na siyang hindi lamang amo, kundi isang tunay na ina. Salamat, Liway. Mahinang wika ni Doña Sinag, ang mga mata nito'y nakapikit habang dinadama ang bawat suklay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Napangiti si Liwayway. Kahit kailan ay hindi po ako aalis sa tabi ninyo, Doña Sinag. Kayo po ang pamilya ko. Totoo ang mga salitang iyon. Ulila ng lubos si Liway nang kinuha siya ng mga Del Rosario. Sa malawak na Villa Esperanza, sa loob ng mansyon na puno ng karangyaan, natagpuan niya ang isang tahanan. At si Doña Sinag ang naging ilaw ng tahanang yon para sa kanya. Excited na akong makita si Amihan. Ilang buwan din siyang nawala para sa business trip na yon, sabi ng matanda. Isang bagong sigla ang pumuno sa kanyang boses. Sigurado pong sabik na rin si Sir Amihan na makita kayo, sagot ni Liway habang inaayos ang pagkakatali ng buhok ng Donya. At tila isang dasal na dininig, isang masayang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng hagdan. Mama, we're home! Iyon ang boses ni Amihan. Agad na nagliwanag ang mukha ni Doña Sinag. Maingat siyang inalalaya ni Liway na tumayo at sabay silang lumabas ng silid. Sa ibaba, nakatayo si Amihan del Rosario, ang nag-iisang anak at tagapagmana na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kasamang isang babae. Isang babaeng tila hinulma ng mga anghel. Maputi ang kutis, mahaba ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nang ngumiti ito, tila nagkaroon ng sariling liwanag ang grandeng sala ng mansyon. I'd like you to meet Mahalina Perez, my fiancé. Buong pagmamalaking sabi ni Amihan. Agad na lumapit si Mahalina kay Doña Sinag at magalang na kinuha ang kamay nito upang magmano. Isang karangalan po na makilala kayo, Doña Sinag. Lagi po kayong kinukwento sa akin ni Han. You are even more beautiful in person. Nasiyahan ang matanda sa naririnig. Napakagandang binibini. Welcome to our home, Hija. Ngumiti si Mahalina. Isang nangiting kayang lumusaw kahit sa pinakamatigas na puso. Ngunit nang dumapo ang tingin niya kay Liwayway na tahimik na nakatayo sa likod ni Doña Sinag, tila may nagbago. Sandali lang iyon. Isang segundo lang. Ngunit nakita ni Liway. Ang kislap sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin bago ito muling ngumiti ng pagkatamis-tamis. Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Liway. Isang kaba na hindi niya maintindihan. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Si Mahalina ang sentro ng atensyon. Sa bawat salita niya, lalong humahanga si Amihan. Maging si Doña Sinag ay tila natutuwa sa kanyang mapapangasawa. Lumaki po ako sa hirap. Kwento ni Mahalina, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Maaga pong nawala ang mga magulang ko, kaya kinailangan kong magsikap mag-isa. Lahat ng mayroon ako ngayon, pinaghirapan ko po. May isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata na agad niyang pinunasan. Naantig si Amihan, hinaantig si Amihan. Hinawakan niya ang kamay ng kasintahan. That's why I admire you so much, Halina.
You are the strongest woman I've ever known. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng komedor, tahimik na nagmamasid si Liway. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi naniniwala. May mali sa kwento. May mali sa paraan ng pag-iyak nito. Tila ito isang pag-arte, isang napakahusay na pagganap sa isang entablado. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Sobra ka namang mapanghusga, Liway. Saway niya sa sarili. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda si Liway ng tsaa sa kusina, naririnig niyang bumukas ang pinto papunta sa hardin. Sumilip siya at nakita si Mahalina. May kausap sa telepono. Iba ang tindig nito ngayon. Wala na ang kahinhinan na ipinakita nito kanina. I told you to handle it. Ayokong may naiiwan na bakas. Mariin ngunit pabulong na sabi ni Mahalina sa telepono. Ang boses na kanina'y malambing ay naging matalas, puno ng awtoridad. Just do it, I don't care how. Ibabalita mo sa akin bukas na tapos na ang lahat. Bigla itong lumingon at mabilis na nagtago si Liway sa likod ng pader, pinipigilan ang kanyang hininga. Nang marinig niyang isara ni Mahalina ang pinto, dahan-dahan siyang sumilip muli. Papasok na pabalik ng sala si Mahalina at sa isang iglap, ang malamig na ekspresyon nito ay napalitan na naman ng isang matamis at mapagmahal na ngiti nang salubungin siya ni Amihan. Parang may malamig na yelo na gumuhit sa likod ni Liway. Sino ang kausap nito? At ano ang pinapagawa niya? Gabi na nang matapos ang lahat ng kanyang gawain, ang buong kabahayan ay payapa na. Ngunit ang isip ni Liway ay hindi mapakali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana ng kanyang silid na nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. At doon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, nakita niya ito. Nakatayo si Mahalina sa gitna ng hardin, mag-isa. Nakatingala ito, hindi sa mga bituin sa langit, kundi sa iisang partikular na bintana. Ang bintana ng silid ni Donya Sinagdala. Wala na ang nangiti sa mga labi nito. Wala na ang pagkukunwari. Ang nakaukit sa magandang mukha ni Mahalina ay isang bagay na nakapagpakilabot kay Liway. Isang purong puot. Isang matinding galit na tila nag-aapoy sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng pagbabanta at maitim na balak. Napaurong si Liway mula sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ngayon, sigurado na siya. Ang babaeng yon ay hindi isang anghel. Isa siyang ahas. Isang ahas na nakapasok na sa kanilang paraiso. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. At ang kamandag nito ay nakatutok sa puso ng pamilyang pinangako niyang proprotektahan. Lumipas ang mga araw sa Villa Esperanza na may bagong ihip ng hangin. Isang hangin na sa pandinig ng iba ay matamis at puno ng pag-ibig. Ngunit para kay Liwayway, ito ay may dalang lamig na nanunuot sa buto. Si Mahalina, sa kanyang perpektong pagganap bilang isang mapagmahal na nobya, ay unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa mansyon. Ngunit hindi nawawala sa isip ni Liway ang nakita niya sa hardin. Ang imahe ng galit sa mga mata ni Mahalina ay nakatatak sa kanyang alaala. Dahil dito, mas naging mapagmasid siya. Pinakikinggan niya ang bawat salita. Tinitingnan ang bawat kilos. Naghahanap ng kahit anong butas sa perpektong maskara ng dalaga. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinimulan ni Mahalina ang kanyang unang hakbang. Love. Malamig niyang tawag kay Amihan habang marahang hinahaplos ang kamay nito. Napapansin ko lang, medyo nagiging makakalimutin si Mama lately. Kanina, hinahanap niya ang salamin niya, pero suot-suot naman pala niya. Napatingin si Amihan sa ina na tahimik na umiinom ng kape. Talaga? Baka napagod lang, Halina. Marami rin kasing inaasikaso si Mama sa mga charity projects niya. Ngumiti si Mahalina, isang nangiting puno ng pag-unawa. Of course, love, I'm just concerned. You know how much I've grown to love her. Siguro it wouldn't hurt to have her checked.
Para lang makasiguro tayo. Itinuro niya ang kanyang sentido. My brother Ricardo is a neurologist. Isa siya sa pinakamagagaling sa bansa. Pwede ko siyang pakiusapan na bisitahin si mama dito para hindi na siya mapagod lumabas. Ang alok ay tila hulog ng langit para sa isang nag-aalalang anak. Agad na pumayag si amihan, nagpapasalamat sa pagiging maalalahanin ng kanyang nobya. Ngunit si Liway, na naglalagay ng prutas sa mesa, ay nakarinig ng lahat at ang kaba sa kanyang dibdib ay muling kumalat. Kapatid ni Mahalina, isang doktor, tila masyadong perpekto ang lahat. Kinabukasan, dumating si Dr. Ricardo Perez, matangkad, presentable, at may isang nangiting nagbibigay tiwala. Sinalubong niya si Doña Sinag nang may buong galang at profesionalismo. Don't worry, Doña Sinag. This is just a routine checkup. We'll just talk. Sabi nito sa malumanay na boses. Habang kinakausap ng doktor ang matanda sa sala, hindi mapakali si Liway. Nagpanggap siyang nag-aayos ng mga palamuti sa di kalayuan, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa kanilang usapan. Panay ang tanong ng doktor, ngunit tila ang mga sagot ni Doña Sinag ay malinaw at matalas pa. Nang matapos ang konsultasyon, lumabas si Ricardo na may seryosong mukha. She seems fine on the surface, sabi nito kina Amihan at Mahalina. But based on some of her responses, I can see the early signs of cognitive decline. It's mild for now, but it can progress quickly if not managed. Nag-aalalang napahawak si Amihan sa kanyang noo. Ano ang dapat naming gawin, Doc? I'll prescribe some special vitamins for her. It will help manage the symptoms and slow down the progression. Ipagpatuloy niyo lang ang pagbibigay nito araw-araw. Paliwanag ni Ricardo habang nagsusulat sa isang reseta. Ako na po ang magpapabantay sa pag-inom ni Doña Sinag. Mabilis na sabi ni Liway na lumapit sa kanila. Ano po ba ang mga posibleng side effects nito, Doc? Tumingin sa kanya si Ricardo. Tila ngayon lang siya napansin. Isang malamig na tingin na agad na palitan ng isang pekeng ng ngiti. It's just a vitamin supplement. Wala itong masamang epekto. Just make sure she takes it once a day, after breakfast. Tinalikuran na siya nito at muling kinausap si Amihan. Tila isinasantabi ang kanyang tanong bilang isang walang halagang usisa ng isang katulong. Kinabukasan, sinimulan ni Liway ang pagbibigay ng bagong gamot kay Doña Sinag. Isang maliit na tableta na kulay puti. Hawak pa lang niya ito, parang may kung anong bumubulong sa kanya na may mali. At hindi siya nagkamali. Sa paglipas ng isang linggo, napansin ni Liway ang mga pagbabago kay Doña Sinag. Ang dating masiglang matanda ay naging mas matamlay. Madalas itong nakatulala. At ang dating matalas na memorya ay nagsimulang pumalya. May mga pagkakataong tinatawag niya si Liway sa ibang pangalan o nakakalimutan kung ano ang kanyang ginagawa sa gitna ng isang gawain. Si Liway lang ang nakapansin sa mga detalyeng ito. Para kay Amihan, ito ay kumpirmasyon ng sinabi ng doktor. Para kay Mahalina, ito ay ang unti-unting tagumpay ng kanyang plano. Isang hapon, ang takot ni Liway ay nagkatotoo sa isang paraan na dumurog sa puso ni Amihan. Nasa sala silang tatlo. Tinitingnan ni Doña Sinag ang isang lumang litrato sa ibabaw ng piano. Ang litrato ng kasal nila ng yumaong asawa, si Don Arturo. Lumapit si Amihan sa kanyang ina. It's a beautiful photo, Ma, sabi niya, nakangiti. Dahan-dahang itinaas ni Doña Sinag ang kanyang paningin mula sa litrato patungo sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay malabo, tila may hinahanap sa malayo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Arturo, mahina niyang wika. Nandito ka na pala. Mahal ko. Akala ko hindi ka na babalik. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Amihan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Ako po ito, si Amihan.
Ngunit tila hindi siya naririnig ni Doña Sinag. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. "Huwag mo na kaming iiwan ulit, Arturo. Ha?" Gumuho ang mundo ni Amihan. Kitang-kita ni Liway ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit ng isang anak na hindi na nakikilala ng sariling ina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liway. Ang eksena sa sala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi ito normal na pagkalimot. May nag-udyok dito. Ang gamot. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang bote ng gamot mula sa kabinet ni Doña Sinag at maingat na sinulat sa isang maliit na papel ang pangalan na nakasulat dito, Zetapram. Gamit ang luma niyang cellphone na may mabagal na internet, nanginginig ang mga kamay na tinipa niya ang pangalan ng gamot sa search engine. Matagal bago lumabas ang resulta at nang mabasa niya ang mga salita sa screen, napapahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang napalakas na singhap. Zetapram, a potent sedative. Overdose may lead to severe side effects, including short-term amnesia, confusion, and symptoms mimicking rapid cognitive decline. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi ito gamot. Hindi ito bitamina. Isa itong lason. At siya mismo ang nagbibigay nito sa taong itinuturing niyang ina. Araw-araw. Nakatayo si Amihan sa may bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa madilim na hardin, ngunit hindi ang mga halaman ang kanyang nakikita. Ang nasa isip niya ay ang blangkong tingin ng kanyang ina, ang pagtawag nito sa pangalan ng kanyang yumaong ama. Bawat alaala ng eksenang yun ay parang isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Totoo nga ang sinabi ni Ricardo. Mabilis ang paglala ng kondisyon ni Mama. Isang malambot na pares ng kamay ang yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na halimuyak ng pabango ni Mahalina ang pumuno sa hangin. "Nandito lang ako, love." Bulong nito. Ipinatong ang baba sa kanyang balikat. "Alam kong nasasaktan ka. Nasasaktan din ako na makita si Mama na nagkakaganyan." Huminga ng malalim si Amihan at hinarap ang kanyang nobya. Hinawakan ang mga kamay nito. "Salamat, Halina. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Tama ka sa lahat. Mabuti na lang at pinakinggan kita." Biglang nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mahalina. Yumuko ito. Tila may itinatagong sakit. "Amihan, may gusto sana akong sabihin, pero ayokong maging sanhi pa ng gulo." "Ano yon? Sabihin mo sa akin." Nag-aalalang tanong ni Amihan. Si Liway." Simula niya ang boses ay nanginginig. "Simula pa noong dumating ako, ramdam kong ayaw niya sa akin. Ang lamig ng pakikitungo niya. Akala ko, sa umpisa lang, pero kanina, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Sinisiraan niya si Kuya Ricardo. Sinasabi niyang peke ang lisensya ng kapatid ko." Humikbi ito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ito. Siguro ayaw niyang may ibang nag-aalaga kay Mama. Ayaw niyang may pumalit sa pwesto niya sa puso ninyo. Isang galit ang biglang umakyat sa dibdib ni Amihan. Ang liway na pinalaki sila, ang liway na itinuring nilang kapamilya, gagawa ng ganoong kasinungalingan. Pero ang mga luha ni Mahalina, ang sakit sa mga mata nito ay tila napakatotoo. Ang pag-aalala niya sa ina, na sinabayan pa ng paninira sa nobya at bayaw niya, ay naging gatong sa apoy ng kanyang galit. "Huwag ka nang umiyak," mariin niyang sabi, habang yakap ito. "Ako ang bahala dito. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo." Hawak-hawak ni Liway ang isang pirasong papel kung saan niya isinulat ang lahat ng impormasyong nahanap niya online tungkol sa Zetapram. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa digmaan. Takot, kaba. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang nag-aalab na determinasyon. Kailangan niyang sabihin kay Amihan ang totoo. Para kay Doña Sinag, magdamag siyang hindi nakatulog
Bawat minuto ay tila isang oras habang hinihintay niyang mag-umaga. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang bagyo. Nakita niya si Amihan na palabas ng opisina nito sa bahay. Mukhang balisa at galit. Ito na ang pagkakataon niya. "Sir Amihan," tawag niya. Nanginginig ang boses. Lumingon ito at nagulat si Liway sa matalim na tingin na ipinukol nito sa kanya. "Anong kailangan mo, Liway?" Malamig nitong tanong. Inabot niya ang papel. "Sir, tungkol po ito sa gamot na iniinom ni Doña Sinag. Nag-research po ako. Hindi po ito bitamina. Isa po itong sedative. Nakakasama po ito sa kanya. Ito po ang dahilan kung bakit siya nagiging makakalimutin." Tiningnan ni Amihan ang papel. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Liway. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa mga labi nito. "At saan mo naman nakuha ang ideyang ito, Liway?" "Sa internet." Tumatawa nitong sabi, ngunit ang tawa ay walang saya. Isang doktor ang kapatid ni Mahalina, isang neurologist. At ikaw, isang katulong. Sino ka para questionin ang kanyang kaalaman? "Sir, hindi po sa ganoon. Nag-aalala lang po ako kay Doña Sinag." "Nag-aalala?" sigaw ni Amihan. Ang boses ay umalingaungaw sa pasilyo. "O baka naman nagseselos ka lang? Nagseselos ka dahil may Mahalina ng nag-aalaga sa amin? Hindi mo matanggap na may iba ng mahalaga sa pamilyang ito?" Parang sinaksak si Liway sa mga salitang iyon. Ang mga akusasyon ni Amihan ay ang mismong mga salitang ibinulong ni Mahalina kanina. "Hindi po totoo yan, sir. Mahal ko po kayo. Mahal ko po si Doña Sinag." Naiiyak niyang sabi. "Kung mahal mo kami, titigilan mo ang pagkakalat ng kasinungalingang ito." Bigla, kinuha ni Amihan ang papel mula sa kanyang kamay at pinunit ito sa 2. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinapon niya ang mga ito sa sahig na parang basura. "Tapos na ako sa mga lason na kinakalat mo sa bahay na ito." Napatulala si Liway habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang ebidensya niya, ang pag-asa niya, ngayon ay mga pirasong papel na lang sa sahig. Huminga ng malalim si Amihan. Tila sinusubukang kumalma, ngunit ang galit sa mga mata nito ay hindi nawala. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng pagkadismaya at pagkasuklam. "Mag-empake ka ng mga gamit mo, Liway. Simula ngayon, pinaalis na kita." Gumuho ang mundo ni Liway. 20 taon. Ang buong buhay niya ay inilaan niya sa pamilyang ito. At sa isang iglap, itinapon siya na parang basahan. Habang hinihila niya ang kanyang maliit na maleta, palabas ng pinto. Napahinto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Sa bintana sa 2 palapag, nakita niya si Doña Sinag, nakadungaw. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito. Hindi naiintindihan kung bakit umiiyak at umaalis ang kanyang Liway. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang umalis, na hindi man lang makapagpaalam ng maayos. Naiiwan ang taong pinakamamahal niya sa kamay ng mga kaaway nito. Sa kanyang pagtalikod, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Nakatayo roon si Amihan at sa likod niya, nakayakap si Mahalina na may mukhang puno ng kunwaring awa. Ngunit habang tinitingnan siya ni Mahalina sa ibabaw ng balikat ni Amihan, ang awa sa mukha nito ay naglaho. Napalitan ito ng isang nangiting mapang-asar, isang tingin ng absolutong tagumpay, isang malamig at ng iinsultong tingin na tila nagsasabing, "Natalo ka. Akin na ang lahat." At sa pagsara ng pinto, naiwan si Liway sa labas. Dala hindi lang ang kanyang mga gamit, kundi ang bigat ng isang katotohanang walang naniwala. Ang pagsara ng dambuhalang gate ng Villa Esperanza ay tila pagsasara ng isang kabanata sa buhay ni Liwayway. Sa labas ng matataas na pader na yon, sa ilalim ng malamig na gabi,
Naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan, wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang tanging dala niya ay isang maliit na maleta at isang pusong durog na durog. Ang una niyang gabi ay ginugol niya sa isang bangko sa plaza. Yakap-yakap ang kanyang mga gamit, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Ang nasa isip niya ay hindi ang sariling kapakanan, kundi si Doña Sinag. Sino na ang mag-aalaga dito? Sino na ang magtitiyak na ligtas ito mula sa lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang isipan? Ang pag-aalalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang patunayan ang katotohanan. Kinabukasan, nilakad niya ang kahabaan ng lungsod, naghahanap ng kahit anong trabahong mapapasukan. Sa awa ng Diyos, natanggap siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Ang sahod ay kakarampot. Sapat lang para sa isang maliit na kwartong mauupahan at sa 2 beses na pagkain sa isang araw. Ang trabaho ay nakakapagod. Mula umaga hanggang gabi, ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig at sabon. Ang init mula sa kalan ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit habang naghuhugas siya ng sandamakmak na plato, ang isip niya ay naglalakbay. Inaalala niya ang bawat detalye tungkol kay Mahalina. May isang beses itong nabanggit sa isang kwentuhan, isang lugar na tinatawag na Barangay Santa Filomena. Iyon lang ang hawak niyang sinulid. Sa kanyang unang araw ng pahinga, gamit ang kakarampot na naipon, sumakay siya ng jeep at hinanap ang lugar na yon. Ang Santa Filomena ay isang lumang distrito. Magkakadikit ang mga bahay at ang mga tao ay tila magkakakilala lahat. Naglakas loob siyang magtanong-tanong. Nagpanggap na hinahanap ang isang dating kaibigan na nagngangalang Mahalina Perez. Isang matandang babae na nagwawalis sa tapat ng kanyang bahay ang nakapansin sa kanya. Perez? Naku, Hija. Matagal nang umalis ang mga yan dito, sabi ni Aling Sion habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ganoon po ba? Baka po may alam kayo kung saan sila lumipat? Pagpapatuloy ni Liway. Abay, ewan ko. Mula nang malugi ang negosyo ng tatay nila, bigla na lang silang naglaho na parang bula. Nagkunwari si Liway na nagulat. Nalugi po? Akala ko po ay may kaya sila. May kaya? Tumawa si Aling Sion. Mayaman, Hija. Mayaman na mayaman. Isa sa mga pinakamalaking supplier ng tela ang pamilya nila dati. Pero may nakaaway daw na malaking kumpanya ang tatay nila. Naubos lahat ng ari-arian. Naging mapait ang matandang Perez mula noon. Laging sinisisi ang mga Del Rosario. Oo, iyon ang pangalan. Del Rosario. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Liway. Del Rosario. Ngayon, nauunawaan na niya. 2 ang anak niyan. Pagpapatuloy ng matanda, na tila aliw na aliw sa kanilang usapan. Si Mahalina, na napakaganda pero tuso. At si Ricardo, ang kuya. Iyan ang sakit ng ulo ng pamilya. Gusto sanang magdoktor, pero nasangkot sa isang eskandalo sa ospital na pinagtrabahuhan niya. May namatay daw na pasyente dahil sa maling gamot na naibigay niya. Pinagtakpan lang ng pamilya, pero natanggalan yata ng lisensya bilang nurse. Nurse lang siya. Hija, hindi doktor. Ang huling mga salita ni Aling Sion ay tumatak sa isip ni Liway na parang isang markang bakal. Nurse. Hindi doktor. Nagpasalamat si Liway at nagpaalam. Habang naglalakad siya palayo, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang galit, ang paghihiganti, ang peking doktor, ang lason na gamot. Ito ay isang plano, isang masalimuot at napakasamang plano na matagal nang inihanda. Habang nasa loob ng mansyon, si Mahalina ay unti-unti nang sinasakop ang lahat.
Pinalitan niya ang mga matatagal ng kasambahay ng mga taong tauhan niya. Ang hardinero, ang kusinera, lahat sila ay bago. Isang paraan upang tuluyang ihiwalay si Doña Sinag sa mundo, upang walang sino man ang makapansin sa unti-unti nitong paghina. Ngayon, siya na ang reyna sa Villa Esperanza. Ngunit sa labas ng mga pader na yon, ang katulong na kanyang itinakwil ay may hawak ng armas. Gabi, sa isang maliit na internet cafe na maingay at masikip, ginamit ni Liway ang natitirang pera para magrenta ng 1 oras. Nanginginig ang mga daliri na tinipan niya ang pangalan. Dr. Ricardo Perez, Neurologist, Philippines. Walang lumabas, walang resulta. Sinubukan niya ulit. Ricardo Perez, Medical Scandal. Biglang bumulaga sa screen ang isang lumang artikulo ng balita. Ang titulo? Nurse, sinisiyasat sa pagkamatay ng pasyente dahil sa maling medikasyon. At sa ilalim ng titulo, may isang maliit at malabong litrato. Ngunit kahit malabo, kilalang-kilala ni Liway ang mukha ng lalaking iyon. Ang pekeng doktor na sumira sa kalusugan ni Doña Sinag, ang kapatid ni Mahalina, ang kasabwat sa krimen. Napahawak si Liway sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang patunay. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay isigaw ito sa isang paraan na maririnig ng lahat. Nakatayo si Mahalina sa balkonahe ng dating silid ni Doña Sinag, na ngayon ay nagsisilbing opisina niya. Hawak niya ang isang kopita ng mamahaling alak habang pinagmamasdan ang perpektong hardin sa ibaba. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang matanda ay unti-unti nang nagiging isang anino sa sarili nitong pamamahay. Si Amihan ay isang maamong tupa na sunod-sunuran sa bawat salita niya. Ang kapangyarihan at yaman ng mga Del Rosario ay abot kamay na niya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang munting tinik na bumabagabag sa kanya. Isang tawag mula sa isa sa mga bagong kasambahay ang kumumpirma sa kanyang hinala. Ma'am, may nagtatanong-tanong po tungkol sa inyo sa Santa Filomena, isang babaeng naglalarawan kay Liwayway di Makulangan. Binitiwan ni Mahalina ang kopita sa mesa. Ang tunog nito ay lumikha ng isang matalim na kalansing. Liwayway, ang tapat na aso. Ang langgam na pilit niyang tinapakan ay buhay pa pala at gumagapang pa rin sa dilim. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan. 10 taong gulang pa lang siya noon. Nakatayo siya sa pasilyo ng kanilang dating mansyon, isang mansyon na kasing ganda ng mansyon ng mga Del Rosario. Ngunit ang dating masayang tahanan ay puno na ng sigawan. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Ignacio, na ibinabato ang lahat ng gamit na mahawakan. Ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Sinira niya ako. Sinira tayo ni Arturo Del Rosario. Sigaw nito, habang ang kanyang ina ay umiiyak sa isang sulok. Traidor! Ahas! Kinuha niya ang lahat sa atin. Nagtago si Mahalina sa likod ng pader, nanginginig sa takot. Narinig niya ang lahat. Ang pagkakaibigan, ang tiwala, ang pagtataksil sa negosyo na nag-iwan sa kanila na walang-wala. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap niya ang kanyang kuya Ricardo sa isang maliit at masikip na apartment na nilipatan nila, isang malamig na determinasyon ang tumubo sa kanyang batang puso. Isang pangako, isang sumpa. Babalik siya. At babawiin niya hindi lang ang yaman na nawala sa kanila, kundi ang dignidad na ninakaw mula sa kanilang pamilya. Sisirain niya ang mga Del Rosario tulad ng pagsira nila sa kanila. Ang alaala ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Mahalina. Ang galit na yon na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay mas nag-alab pa. Hindi niya hahayaang isang hamak na katulong ang sumira sa kanyang perpektong paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. May ipapagawa ako sa iyo. Malamig niyang utos.
Isang maliit na paalala lang para matauhan siya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matuklasan ni Liway ang katotohanan tungkol kay Ricardo. Ang bawat araw niya sa karinderya ay isang pagtitiis. Ngunit ang pagod ay nawawala sa tuwing may isip niya si Doña Sinag. Isang hapon, tinawag siya ng may-ari ng karinderya, si Mang Tonyo. Ang mukha nito ay hindi mapakali. "Liway, pasensya ka na," sabi nito. Umiiwas ang tingin. "Hindi na kita pwedeng patrabahuhin dito simula bukas." Nagulat si Liway. "Po? Pero bakit po? Maayos naman po ang trabaho ko." "Wala kang kasalanan, Hija," malungkot nitong sabi. May tumawag lang na kung hindi kita tatanggalin, ipapasara nila ang pwesto ko. Pasensya na talaga. May pamilya rin akong binubuhay." Alam na alam ni Liway kung sino ang may kagagawa nito. Si Mahalina. Ang anino nito ay mahaba at kaya siyang abutin kahit saan. Ngunit imbis na matakot, isang kakaibang tapang ang pumuno sa kanyang dibdib. Kung ganito nakadesperada si Mahalina na patahimikin siya, ibig sabihin ay natatakot ito. Ibig sabihin ay malapit na siya sa katotohanan. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, pauwi sa kanyang inuupahan, isang malaking lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. "Liwayway di makulangan?" tanong nito. Ang boses ay magaspang. Hindi sumagot si Liway. Nagsimula siyang manginig sa takot. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Pinapasabi lang, "Tigilan mo na ang pakikialam mo. Masyadong mataas ang binabangga mo. Baka sa susunod, hindi lang trabaho ang mawala sa'yo." Pagkatapos sabihin iyon, nilagpasan siya ng lalaki at naglaho sa dilim. Iniwan siyang nanginginig at nanlalamig. Napasandal siya sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Pwede siyang tumigil, pwede siyang magtago at kalimutan na lang ang lahat para sa sarili niyang kaligtasan. Ngunit paano si Doña Sinag? Kung titigil siya, sino ang lalaban para sa matanda? Hindi. Ang pananakot na ito ay hindi senyales para sumuko. Isa itong kumpirmasyon. Tama siya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nailalabas ang katotohanan. Napagtanto niya na ang artikulo online ay hindi sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Kinabukasan, sa halip na maghanap ng bagong trabaho, ginawa niya ang isang mapanganib na desisyon. Alam niya kung saan nagpupunta si Ricardo tuwing hapon para kunin ang bayad sa kanyang mga serbisyo. Sinundan niya ito. Maingat siyang sumakay sa diip na sinakyan ni Ricardo. Nagtago sa likod ng ibang mga pasahero. Bumaba ito sa isang lugar na malayo sa mga kilalang ospital. Naglakad ito papasok sa isang eskinita at sinundan ito ni Liway sa di kalayuan. Huminto si Ricardo sa tapat ng isang maliit at luma ng gusali. May nakasulat sa itaas ng pinto, Santa Teresita Community Clinic. Nagtago si Liway sa likod ng isang poste. Mula doon, kitang-kita niya ang loob ng klinika sa pamamagitan ng salaming bintana. Nakita niya si Ricardo na nagsuot ng isang uniforme. Hindi ito ang puting coat ng isang respetadong doktor. Ito ay ang simpleng uniforme ng isang nurse. Doon, sa gitna ng abalang klinika, habang nag-aasikaso si Ricardo ng mga pasyente at sumusunod sa utos ng tunay na doktor, nakita ni Liway ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Ang katotohanang magiging susi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan ni Mahalina Perez. Alam ni Liwayway na ang susunod niyang gagawin ay ang pinakamapanganib sa lahat. Ang pagharap sa isang ahas ay isang bagay, ngunit ang pagpasok sa lungga nito ay ibang klase ng kabaliwan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng ebidensyang maririnig mismo ni Amihan, isang patunay na hindi kayang burahin o pagdudahan. Gamit ang natitira niyang pera, bumili siya ng isang maliit at lumang voice recorder
mula sa isang tindahan ng segunda mano. Simple lang ito. May isang pulang butones para mag-record at isa para mag-stop. Ang maliit na bagay na ito ang magiging sandata niya. 2 araw niyang pinag-aralan ang kilos ni Ricardo. Nalaman niyang tuwing Biyernes ng hapon, laging nahuhuli itong umuwi dahil tinatapos nito ang lingguhang imbentaryo sa klinika. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, Biyernes, nag-abang siya sa labas ng klinika. Nakaipit sa kanyang baywang ang recorder nang makita niyang palabas na ang ibang mga empleyado at si Ricardo na lang ang natira sa loob. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Nagpanggap siyang biglang nahilo pagpasok sa pinto. "Titulong!" Mahina niyang sabi na pahawak sa pader. Agad na lumapit si Ricardo. "Miss, anong nangyari? Ayos ka lang?" Ngunit nang makita nito kung sino siya, nanlaki ang mga mata nito. Ikaw? Anong ginagawa mo dito?" Pinilit ni Liway na magmukhang kaawa-awa. "Pasensya na po, Nurse Ricardo. Hinahanap ko po sana ang doktor. Bigla na lang po kasing sumama ang pakiramdam ko." Ginamit niya ang pangalang nurse para iparamdam dito na alam niya ang sekreto nito. Natigilan si Ricardo. Ang pagkataranta ay malinaw sa kanyang mukha. "Wala na ang doktor. Umalis na. Sa ibang ospital ka na lang pumunta." "Ganoon po ba?" sabi ni Liway habang dahan-dahang itinatayo ang sarili. "Sayang naman. Kayo po kasi. Naalala ko po kayo. Kayo po ang nag-asikaso sa nanay ko dati sa PGH bago siya namatay. Utang ko po sa inyo ang buhay niya." Isang purong kasinungalingan. Ngunit sinabi niya ito nang may buong sinseridad. Umaasang kakagatin nito ang pain. Ang ekspresyon ni Ricardo ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkalito at kaunting pagmamalaki. Ang pagiging nurse niya ang kahinaan niya. "Talaga? Pasensya na. Hindi kita natatandaan." "Okay lang po. Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig?" Nawala na ang pagdududa ni Ricardo, napalitan ng awa. "Sige, umupo ka muna sa opisina ko. Kukuha lang ako." Nang tumalikod si Ricardo at pumasok sa pantry, kumilos si Liway na parang kidlat. Pumasok siya sa maliit at magulong opisina nito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng perpektong lugar. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng isang hilera ng mga makakapal na libro. Mabilis niyang idinikit ang recorder doon. Pinindot ang pulang butones at umakto na parang walang nangyari. Pagbalik ni Ricardo, uminom siya ng tubig, nagpasalamat ng paulit-ulit at mabilis na nagpaalam. Sa labas, sa likod ng isang pader, nagtago si Liway. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ngayon, ang natitira na lang ay paghihintay. Hindi siya nabigo. Wala pang kalahating oras, isang pamilyar na kotseng itim ang huminto sa tapat ng klinika. Bumaba si Mahalina. Ang mukha ay walang emosyon. Suot ang kanyang mamahaling salamin. Pumasok ito sa loob na parang isang reyna. Sa loob ng opisina, ang boses ni Mahalina ay matalim at walang pasensya. "Ano na? Bakit hindi pa tumataas ang dosage? Ang bagal-bagal ng epekto." Sigaw niya. Ang boses ay hindi na malambing. "Halina, delikado na." Narinig ni Liway ang nanginginig na boses ni Ricardo. Halos hindi na siya kumikilos. Baka ma-overdose siya. Malalaman nila. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. "Walang silbi. Kung hindi dahil sa akin, nabubulok ka na sana sa kulungan dahil sa iskandalo mo. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalawang pagkakataon. Kaya gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pero kapatid mo ako. At dahil kapatid kita, ginagawa kitang kasangkapan sa plano ko." Narinig ni Liway ang pagtawa ni Mahalina.
Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Konting tiis na lang, kuya. Kapag napirmahan na ni Amihan ang lahat ng papeles, kapag nasa pangalan ko na ang kontrol sa kumpanya, tapos na tayo. Makukuha mo ang parte mo at malaya ka ng magtago sa kahit saang lupalop ng mundo mo gusto. Paano si Amihan? Mahal ka niya, Halina. Isang nakakainsultong halakhak ang narinig ni Liway at ito ang pinakahihintay niyang sandali. Mahal? Ha? Ang tanga-tangang yon? Sabi ni Mahalina. Ang bawat salita ay puno ng lason. Naniwala siya sa lahat. Sa mga luha ko, sa mga kwento ko. Isang bulag na tuta na sunod-sunuran sa akin. Kapag nakuha ko na ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario, itatapon ko siya na parang basura. Ipapatikim ko sa kanya ang hirap na dinanas ng pamilya natin. Sisirain ko siya. Sisirain ko ang pangalan nila hanggang sa wala nang matira sa kanila. Iyon ang bayad sa ginawa ng ama niya sa atin. Paghihiganti, kuya. Matamis na paghihiganti. Nang marinig yon ni Liway, hindi na niya kinailangan pang marinig ang iba. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pangingilabot. Ang kasamaan ni Mahalina ay mas malalim pa sa inaakala niya. Naghintay siya hanggang sa makaalis si Mahalina. Nang sigurado na siyang wala na ito, mabilis siyang pumasok muli sa klinika. Si Ricardo ay nakaupo sa kanyang opisina. Sapo ang pisnging sinampal, talunan at wasak. Hindi siya napansin nito. Mabilis na kinuha ni Liway ang recorder mula sa ilalim ng mesa, pinindot ang stop at isinilid sa kanyang bulsa. Hawak na niya ang tunog ng kataksilan, ang ebidensyang yayanig sa mundo ni Amihan del Rosario. Nakalabas na siya ng klinika at naglalakad na sa eskinita nang may humarang sa kanyang daraanan. Hindi ito ang malaking lalaki na nanakot sa kanya noon. Dalawa sila ngayon at ang mga mukha nila ay mas mapanganib. Akin na yan, sabi ng isa. Ang mga mata ay nakatutok sa bulsa kung saan niya inilagay ang recorder. Natanto ni Liway ang kanyang pagkakamali. May tauhan si Mahalina na nagbabantay sa labas. Nakita siya. Tumakbo si Liway. Tumakbo siya ng buong bilis, palayo sa eskinita, papunta sa mas mataong kalsada. Rinig niya ang mga yabag ng mga humahabol sa kanya. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Hawak niya ng mahigpit ang recorder sa kanyang bulsa. Ito na ang buhay niya. Ito na ang buhay ni Doña Sinag. Bigla, isang kamay ang humila sa kanya mula sa gilid. Itinulak siya sa isang madilim na sulok sa pagitan ng dalawang gusali. Tinakpan ang kanyang bibig. Napatigil siya sa paghinga. Ang takot ay bumalot sa buong niyang katawan. Ang mga humahabol sa kanya ay lumagpas. Hindi siya napansin. Nang mawala na ang mga ito, dahan-dahang inalis ng estranghero ang kamay sa kanyang bibig. Hinarap niya ito, handa nang sumigaw. Ngunit ang mga salita ay nawala sa kanyang lalamunan nang makilala niya ang mukha sa dilim. Ang matandang hardinero ng mga Del Rosario. Si Mang Cardo, ang nag-iisang natirang empleyado na tapat pa rin kay Doña Sinag. Liway, bulong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita kita. Sinusundan ka nila. Delikado na. Halika, sumama ka sa akin. Dinala ni Mang Cardo si Liwayway sa maliit at simpleng bahay nito sa likod ng isang pampublikong palengke. Ang amoy ng mga gulay at isda ay nanunuot sa hangin. Isang mundong napakalayo sa mabangong hardin ng Villa Esperanza. Sa loob ng munting tahanan, ligtas sila sa ngayon. Salamat po, Mang Cardo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, sabi ni Liway habang nanginginig pa rin ang mga kamay. Inabutan siya ng matanda ng isang basong tubig. Matagal na akong nagdududa sa Mahalina na yan, hiha. Sabi ni Mang Cardo, umupo sa tapat niya. Mula nang palitan niya ang lahat ng kasambahay,
Alam kong may masama siyang binabalak, kaya palihim kitang sinubaybayan. Mabuti na lang at nasundan kita kanina. Naluha si Liway sa pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong naniwala pa rin sa kanya. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang voice recorder. Mang Cardo, hawak ko na po ang ebidensya. Nakarecord po dito ang lahat. Ang pag-amin niya. Ang plano niya laban kay Sir Amihan. Nagliwanag ang mukha ng matanda. Kung ganoon, kailangan mo itong maiparating agad kay Sir Amihan. Iyon na nga po ang gagawin ko. Sabi ni Liway, ang determinasyon ay muling bumabalik. Kailangan ko lang siyang makausap. Kapag narinig niya ito, maniniwala na siya sa akin. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanilang dalawa. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Del Rosario. Kahit ang mga bagong katulong ay naglalakad nang walang ingay. Tila natatakot na sirain ang tensyon sa hangin. Si Amihan ay nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan. Ang pag-alis ni Liway ay nag-iwan ng isang butas na hindi niya inaasahan. 20 taon. Paano nagawa ni Liway na siraan ang pamilyang nag-aruga sa kanya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mahalina. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Tumatakbo ito palapit sa kanya. May hawak na isang maliit at walang lamang kahon ng alahas. Amihan. Nawawala. Humihikbi niyang sabi. Ang alin, Halina? Anong nawawala? Ang lakit ni Mama. Ang lakit na bigay ni Tito Arturo sa kanya. Ang pinakaiingat-ingatan niyang alahas. Hagulgol niya. Kanina ko pa hinahanap. Wala sa taguan niya. Ito na lang ang laman ng jewelry box niya. Tumayo si Amihan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lakit na yon ay sagrado sa kanyang ina. Sino? Sino ang huling pumasok sa kwarto ni Mama? Tanong niya. Kahit na may isang pangalan na sumisigaw na sa kanyang isipan. Yumuko si Mahalina. Umiiyak. Love, ayokong mag-isip ng masama. Pero, ang sabi ng bagong katulong, nakita niya si Liway na papalabas ng silid ni Mama bago siya umalis. May dala daw itong maliit na supot. Akala niya, basura lang. Hindi na niya pinansin. Parang sinampal si Amihan ng katotohanan. Ang pagnanakaw. Ito ba ang dahilan kung bakit gumawa ng kwento si Liway laban kay Ricardo? Para pagtakpan ang sarili niyang krimen. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may isang munting boses na bumubulong. Hindi iyon magagawa ni Liway. Hindi niya pagnanakawan si Mama. Kilala mo siya. Ngunit ang mga luha ni Mahalina, ang ebidensya ng nawawalang locket, ang testimonya ng bagong katulong, lahat ay itinuturo sa iisang direksyon. Ang pagdududa niya ay agad na natabunan ng isang nag-aalab na galit. Ang galit ng isang taong pinagtaksilan ng lubos. Kinuha niya ang telepono. Tatawag ako ng pulis. Huwag, Amihan. Baka mapahiya lang ang pamilya. Pigil ni Mahalina. Hindi. Mariin niyang sabi, ang mga mata ay nag-aapoy. Kailangan niyang pagbayaran ito. Hindi lang sa pagsisinungaling niya, kundi sa pagnanakaw sa sarili nating ina. Nakaharap si Liwayway sa isang maliit at lumang telebisyon sa sala ni Mang Cardo. Naghihintay ng tamang tiyempo para subukang tawagan ang mansyon. Biglang naputol ang pinapanood niyang palabas para sa isang flash report. Balitang-balita. Isang dating kasambahay ng kilalang pamilyang Del Rosario. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis kaugnay sa pagnanakaw ng isang mamahaling alahas. At sa screen, lumitaw ang kanyang litrato, ang luma niyang ID picture mula sa ahensya. Sa ilalim nito, ang malalaking letra, Wanted, Liwayway di Makulangan. Nabitiwan ni Liway ang baso ng tubig na hawak niya. Nagkalat ang bubog at tubig sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Nanigas siya, ang kanyang mga mata
ay hindi maialis sa screen. Isang magnanakaw. Iyon na ang tingin sa kanya ng lahat ngayon. Isang kriminal. Ang munting sinag ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang namatay. Nilamon ng isang napakalaking anino ng kawalan ng pag-asa. Paano pa siya paniniwalaan ni Amihan ngayon? Paano siya lalapit kung ang mga pulis mismo ang naghahanap sa kanya? Siniraan, itinakwil, at ngayon, isang pugante. Lahat ay nawala. Pumasok si Mang Cardo, na hingal. Liway, narinig ko sa labas. Inanunsyo daw ni Mama Halina na magkakaroon sila ng malaking engagement party sa Sabado ng gabi para daw mawala ang malas sa pamamahay. Engagement party. Isang pagdiriwang habang siya ay nagtatago na parang isang daga. Isang pagdiriwang para sa tagumpay ng kasamaan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis sa di kalayuan. Papalapit. Mabilis. May nagtip sa kanila. Alam nilang nandito ka sa lugar na ito. Sigaw ni Mang Cardo. Doon ka sa likod dumaan, bilis. Ako na ang bahala dito. Walang oras para mag-isip. Tumakbo si Liway palabas sa likod bahay, tumalon sa bakod, at muling tinahak ang madilim na mga eskinita ng lungsod. Ang sirena ay papalakas ng papalakas. Nakarating siya sa dulo ng isang pasilyo. Isang pader ang sumalubong sa kanya. Wala nang daan, wala nang matatakbuhan. Napasandal siya sa malamig at maruming pader, habang ang mga ilaw ng pulis ay kumikislap mula sa bukana ng eskinita. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ang mga luha ng takot at desperasyon ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang maliit at matigas na hugis ng voice recorder. Sa gitna ng pagiging isang pugante, sa bingit ng pagkahuli, ito na lang ang natitira sa kanya. Ang nag-iisang katotohanan sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ang mga sirena ay unti-unting humina at naglaho sa di kalayuan. Sa isang milagro, nagawa ni Liwayway na makatakas. Nakahanap siya ng siwang sa isang pader at nagtago sa isang tambakan ng mga basura hanggang sa sigurado siyang wala na ang mga pulis. Ang kanyang damit ay marumi. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagod. Ngunit ang isip niya ay nagliliyab. Ang engagement party. Iyon na ang huling pagkakataon niya. Ang huling entablado. Kung hahayaan niyang matuloy iyon ng walang ginagawa, para na rin niyang hinayaang manalo si Mahalina. Ang pagiging pugante ay wala ng halaga kung wala na siyang ipinaglalaban. Ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa sa isang pampublikong telepono sa kanto. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinitipa ang numero ni Mang Cardo na ibinigay nito kanina. "Sa sino to?" Sagot ng pamilyar na boses. "Mang Cardo." Si Liway po ito. Bulong niya habang paligid-ligid ang tingin. "Kailangan ko po ulit ng tulong ninyo. Ang huling tulong na po." Ikinuwento niya ang kanyang desperadong plano. Isang plano na napakadelikado na halos isang pagpapakamatay. Ngunit sa kabilang linya, hindi siya hinusgahan ni Mang Cardo. Ang narinig lang niya ay isang malalim na buntong hininga. "Magkita tayo bukas ng hapon sa likod ng palengke, sa may basurahan," sabi ng matanda. "Mag-iingat ka, Hija. Doblehin mo ang pag-iingat mo." Nakatayo si Amihan sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang itim na tuksido. Ang engagement party. Dapat ay ito na ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na kagalakan, isang kakaibang bigat ang nakadagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may mali. Dumaan siya sa may library para kunin ang isang regalo nang marinig niya ang boses ni Mahalina mula sa loob. Naka-on ito sa speakerphone at ang boses nito ay hindi malambing. Ito ay matigas, malamig at puno ng pagkainip. "Ano?
Bakit hindi pa maproseso? I told you I want all the asset transfer documents ready for signing by Monday. Narinig niyang sabi nito. I don't care what you have to do, Atty. Fernandez. Bilisan ninyo. Ayokong magkaroon ng kahit anong aberya pagkatapos ng gabing ito. Biglang nanlamig si Amihan. Asset transfer? Bakit tila nagmamadali si Mahalina? Napansin nito ang kanyang anino sa may pinto at mabilis na ibinaba ang tawag. Love, there you are, sabi nito. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong tamis. Kakausap ko lang ang caterer, just making sure everything is perfect for tonight. Ngumiti lang si Amihan at tumango. Ngunit ang binhi ng pagdududa na itinanim ng mga salita ni Liway noon ay biglang nagsimulang tumubo. Bago siya bumaba, dumaan muna siya sa silid ng kanyang ina. Nakahiga si Doña Sinag, tulala at nakatingin sa kisame. Ang epekto ng gamot ay malala. Ngunit nang umupo si Amihan sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito, isang bagay na milagroso ang nangyari. Dahan-dahang lumingon si Doña Sinag sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang ulap sa kanyang mga mata ay nawala. Isang kislap ng pagkilala ng dating talas ng isip ang lumitaw. Humigpit ang hawak nito sa kamay ni Amihan. Anak! Hirap nitong bulong. Ang boses ay paos. Ma? Gulat na sabi ni Amihan. Ang mga mata ng matanda ay napuno ng takot. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig. Mag-ingat ka. Mag-ingat saan, ma? Sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, ang kislap sa mga mata ni Doña Sinag ay muling nawala. Bumalik ito sa pagiging blanko at muli siyang tumitig sa kawalan na para bang walang nangyari. Ngunit para kay Amihan, ang tatlong salitang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa buong niyang pagkatao. Sa kanya. Kinahapunan, sa likod ng maingay na palengke, sa gitna ng amoy ng nabubulok na basura, nagkita sila ni Mang Cardo. Inabot nito sa kanya ang isang bag na papel. Nandyan ang uniforme ng isa sa mga waiter mula sa catering service, paliwanag nito. Kinausap ko ang pamangkin ko na nagtatrabaho doon. Papasok siya na parang normal, pero ikaw ang tatapos ng shift niya. Inabot din nito sa kanya ang isang pekeng ID. Gagamitin mo yan para makapasok sa service gate. Alam ko ang isang daan sa may hardin na hindi masyadong binabantayan. Doon ka dumaan. Kapag nasa loob ka na, bahala ka na, Liway. Diyos na ang gagabay sa'yo. Niyakap ni Liway ang matanda. Habang buhay ko po itong tatanawing utang na loob, Mang Cardo. Gawin mo ito para kay Doña Sinag, sabi ng matanda. Tinapik ang kanyang likod. Gabi ng engagement party. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay naliligo sa liwanag at tugtugin. Ang mga bisitang mayayaman at makapangyarihan ay nagkalat sa hardin. Hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. Mula sa anino ng malalaking halaman, isang figura ang dahan-dahang naglalakad. Suot ang puting polo at itim na vest ng isang waiter. Si Liliwayway ay naglakad ng may determinasyon papunta sa service gate. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Bawat yabag ay isang sugal. Inabot niya ang pekeng ID sa gwardiya. Tiningnan lang siya nito saglit at iwinagayway ang kamay. Senyales na pwede siyang pumasok. Nakahinga siya ng maluwag. Ang unang hakbang ay naging matagumpay. Naglakad siya papasok. Sumabay sa agos ng ibang mga staff na abala sa paghahanda. Walang nakapansin sa kanya. Isa lang siyang mukha sa gitna ng karamihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang vest, sa bulsa ng kanyang pantalon, nakatago ang isang maliit na voice recorder. Isang bomba na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Nasa loob na siya. Isang anino sa gitna ng karangyaan. May dalang isang maliit na bagay na sisira sa lahat. Nakahalo si Liwayway sa mga waiter. Hawak ang isang bandehang puno ng mga kopita. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga bisita, kundi sa isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Doon nakatayo ang isang sound system.
Isang mikropono, malalaking speaker, at isang mixer. Iyon ang kanyang target. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang dagundong na sa tingin niya ay naririnig ng lahat. Naglakad siya malapit sa entablado, nagkunwaring nag-aalok ng inumin sa mga bisitang nakapaligid dito. Pinag-aaralan niya ang bawat kable, ang bawat saksakan. Nakita niya ito, isang maliit na AUX input sa gilid ng mixer. Doon niya kailangang isaksak ang kanyang recorder. Samantala, sa entablado, kinuha na ng MC ang mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight is a joyous occasion as we celebrate the love between two wonderful people. Let us all give a warm round of applause for the couple of the hour, Mr. Amihan del Rosario and the beautiful Miss Mahalina Perez. Nagpalakpakan ang lahat. Umakyat sa entablado si Amihan at Mahalina. Magkahawak kamay. Si Mahalina ay isang diyosa sa kanyang puting bestida. Ang nangiti sa kanyang labi ay kasing ningning ng mga bituin. Si Amihan naman ay pilit nang ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang mga salita ng kanyang ina, "Mag-ingat ka," sa kanya, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Kinuha ni Amihan ang mikropono. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Sinimulan niya ang kanyang maikling talumpati. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa karamihan. At doon, malapit sa entablado, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga waiter. Liwayway, nanlaki ang mga mata ni Amihan. Napahinto siya sa pagsasalita. Anong ginagawa niya dito? Isang pugante, isang magnanakaw. Bakit siya nandito? Napansin ni Mahalina ang kanyang pagtigil. Sinundan niya ang tingin ni Amihan at nakita rin niya si Liway. Ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay sandaling naglaho, napalitan ng pagkagulat at galit bago niya ito muling naibalik. Mabilis siyang bumulong sa mga security guard na nakatayo sa gilid, itinuturo si Liway. Naintindihan ni Liway na nakita na siya. Wala nang oras para mag-isip. Ito na. Binitiwan niya ang bandehang hawak. Ang tunog ng nababasag na mga babasagin ay umagaw sa atensyon ng lahat. Sa gitna ng pagkalito, tumakbo si Liway. Harangin niyo siya, sigaw ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Tumakbo si Liway papunta sa entablado. 2 security guard ang humarang sa kanya, ngunit dahil sa adrenaline, nagawa niyang lampasan ang isa. Hinawakan siya ng pangalawa sa braso, ngunit buong lakas siyang nagpumiglas. Mula sa entablado, si Amihan ay parang na-estatwa. Pinapanood ang kaguluhan. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang Liway na kilala niya o ang Liway na ipinakilala sa kanya ni Mahalna. Dinukot ni Liway ang voice recorder mula sa kanyang bulsa kasama ang isang maliit na audio cable na inihanda ni Mang Cardo. 1 metro na lang ang layo niya sa mixer. Hinila siya ng guard ng buong lakas. Ngunit sa huling onsa ng kanyang determinasyon, iniabot niya ang kanyang kamay at naisaksak ang dulo ng kable sa AUX input. Gulong-gulo pa rin ang lahat. Ngunit pinindot niya ang play button sa recorder. Sa isang iglap, namatay ang malamyos na tugtugin. Napalitan ito ng katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa buong hardin. Umalingaw-ngaw mula sa malalaking speaker. Ang boses ni Mahalina. Ngunit hindi ito ang boses na kilala ng lahat. Ito ay matalas, malupit at puno ng galit. Ano na? Bakit hindi pa tumataas ang dosage? Ang bagal-bagal ng epekto. Napatigil ang lahat. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng mata ay napunta kay Mahalina na ang mukha ay biglang namutla na parang papel. Walang silbi. Kung hindi dahil sa akin, nabubulok ka na sana sa kulungan. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sumunod ang nanginginig na boses ni Ricardo. Paano si Amihan? Mahal ka niya, Halina. At ang huling dagok. Ang tawang walang kaluluwa ni Mahalina.
ang mga salitang tumatak sa isipan ni Amihan na parang nagbabagang bakal. Mahal? Ha! Ang tanga-tangang yon. Naniwala siya sa lahat. Isang bulag na tuta. Kapag nakuha ko na ang lahat ng yaman ng mga Del Rosario, itatapon ko siya na parang basura. Ipapatikim ko sa kanya ang hirap na dinanas ng pamilya natin. Paghihiganti, kuya. Matamis na paghihiganti. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang lahat ng mga bisita, ang mga kaibigan, ang mga kasosyo sa negosyo ay nakatitig kay Mahalina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Nanginginig si Mahalina, hindi makapagsalita. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Si Amihan naman ay nakatayo na, parang binagsakan ng langit at lupa. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang tanga-tangang yon, isang bulag na tuta. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang malaking kasinungalingan lamang pala. Lumingon siya kay Mahalina at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang totoong anyo nito sa likod ng maskara. Isang babaeng puno ng galit at panlilinlang. Ang singsing na hawak niya, ang simbolo ng kanilang pag-iibigan, ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig ng entablado, lumikha ng isang maliit, halos hindi marinig na kalansing. Isang tunog na nagsilbing wakas sa lahat ng kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan, isa pang tunog ang narinig. Mga sirena, papalapit. At sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Liwayway. Dahan-dahang bumukas ang gate ng mansyon at pumasok ang mga pulis na alerto ng sinabihan ni Mang Cardo kanina. Dumiretso sila sa entablado, patungo sa isang babaeng ngayon ay nakaluhod na sa sahig, talunan at walang magawa. Ang gabi ng engagement party ay nagtapos hindi sa pagdiriwang, kundi sa paghuli kay Mahalina at sa kapatid nitong si Ricardo, na mabilis ding natunton ng mga pulis. Ang eskandalo ay yumanig sa alta sosyedad, ngunit para sa pamilyang Del Rosario, ito ang simula ng isang mahaba at mahirap na proseso ng paghilom. Ang unang ginawa ni Amihan ay ipasuri si Doña Sinag sa pinakamahuhusay na doktor sa bansa. Kinumpirma nila na ang mga sintomas nito ay dulot ng maling medikasyon. Inalis ang lason sa kanyang sistema at sa ilalim ng tamang pangangalaga, unti-unting bumalik ang dating talas ng kanyang isipan at sigla ng kanyang katawan. Sa mga unang linggo ng paggaling ng ina, si Amihan ay halos hindi umalis sa tabi nito. Bawat araw, habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagbabalik ng liwanag sa mga mata ni Doña Sinag, isang mabigat na bigat ng pagsisisi ang dumadagan sa kanyang puso. Ang kanyang pagkabulag sa pag-ibig ay halos sumira sa buhay ng taong pinakamamahal niya. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ng ina, nagising si Doña Sinag. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay malinaw. Kilala na siya nito. Anak, mahina nitong wika. Naiyak si Amihan. Hinawakan niya ang kamay ng ina at inilagay sa kanyang pisngi. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat. Ang mga salita ay hirap lumabas sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko po ang lahat. Kung nakinig lang po ako. Kung nagtiwala lang po ako kay Liway. Hinaplos ni Doña Sinag ang kanyang pisngi. Hindi mo kasalanan na nagmahal ka, Amihan. Ang mahalaga ay natuto ka. At ang pagpapatawad, ibinibigay iyan sa mga taong nagsisisi. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay tila isang balsamong humilom sa sugatan niyang puso. Ngunit alam niyang may isa pa siyang taong kailangang hingan ng tawad. Isang taong sinaktan niya, itinakwil at hinusgahan. Si Liwayway ay pansamantalang nanuluyan sa bahay ni Mang Cardo
habang nililinis ang kanyang pangalan. Mabilis na ibinasura ng mga pulis ang kasong pagnanakaw laban sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa munting hardin ng matanda, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Amihan, suot ang isang simpleng damit, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinapakita. Nagkatitigan sila. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi masabi. Si Liway ang unang yumuko. "Sir Amihan." "Liway," sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Lumapit siya, ngunit huminto may 1 metrong layo. Tila hindi sigurado kung paano siya tatanggapin. "Wala akong ibang masabi, kundi patawad." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Liway at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Liway ang isang amihan na buong-buo at tapat. Wala na ang aroganteng lalaki na pinagtawanan siya, kundi isang taong wasak at nagsisisi. "Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, iniligtas mo ang pamilya ko, Liway. Iniligtas mo ang ina ko. Utang namin sa'yo ang lahat." Hindi napigilan ni Liwayway ang pagpatak ng kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. "Matagal na po kayong napatawad, sir." Ngumiti si Amihan, isang nangiting malungkot ngunit totoo. "Huwag mo na akong tawaging sir. Amihan na lang." Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang gumaling si Doña Sinag. Ang mansyon sa Villa Esperanza ay muling napuno ng liwanag at tunay na saya. Ang mga tauhan ni Mahalina ay pinalayas at ang mga tapat na kasambahay sa pangunguna ni Mang Cardo ay muling tinanggap. Isang araw, tinawag ni Doña Sinag at Amihan si Liwayway sa opisina. "Liway, gusto naming bumawi sa'yo," sabi ni Doña Sinag. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng dati. "Pero hindi sapat ang pera para bayaran ang katapatan at tapang na ipinakita mo. Kaya naisip namin, huwag ka nang bumalik dito bilang isang kasambahay." Natigilan si Liway. "Gusto ka naming maging bahagi ng pamilya, Liway," pagpapatuloy ni Amihan. "At bilang bahagi ng pamilya, gusto naming tulungan kang tuparin ang pangarap mo. Alam naming matagal mo nang gustong makatulong sa iba." Inilatag nila sa mesa ang isang plano para magtayo ng isang community center sa Santa Filomena, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang paghahanap ni Liway sa katotohanan. Isang lugar na tutulong sa mga batang ulila at mga pamilyang nangangailangan. "Gusto naming ikaw ang mamahala dito," sabi ni Amihan. Ang mga mata ay puno ng paghanga. "Ikaw ang magiging puso ng lugar na yon." Ang araw ng inaugurasyon ay naging isang malaking pagdiriwang. Ang pangalan ng gusali ay nakasulat sa malalaking letra, Sinagliwayway Community Center. Isang pangalan na sumisimbolo sa pag-asa at sa isang bagong simula. Habang pinapanood ni Liwayway ang mga batang masayang naglalaro sa loob ng center, tumabi sa kanya si Amihan. Hindi na sila amo at katulong, hindi rin sila magkasintahan. Sila ay 2 taong pinagbuklod ng isang matinding pagsubok, 2 taong natutong magpatawad at magtiwala muli. Sila ay magkaibigan, pamilya. "Salamat, Liway," mahinang sabi ni Amihan. Hindi sa kanya nakatingin, kundi sa mga batang tinutulungan nila. "Salamat din, Amihan," sagot niya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang anino ng nakaraan ay naglaho na. Sa lugar nito, isang bagong Liwayway, isang bagong umaga, ang sumisikat, puno ng pag-asa at pangako ng isang mas magandang bukas. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpatunay na ang katapatan ay isang ilaw na kayang tumagos kahit sa pinakamatinding dilim. At ang pagtitiwala, kahit minsan ay nasisira, ay kayang muling buuin ng pagpapatawad at pag-unawa. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Liwayway ay simple lamang. Ang paggawa ng tama
ay hindi laging madali. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang siyang laging mananaig. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo, kundi sa puso at sa mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan mo. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento nina Liwayway, Amihan at Doña Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.